guys, welcome to our channel, GTV Tech. So meron po akong panibago ditong video para sa ating configuration, sa ating CPA, wireless access point, para sa ating piso Wi-Fi, or para sa ating ah, mga bindo, or sa mga butcher type natin, or either pinapatakbo natin point-to-point connection na may bibigay siya ng internet. So, mas maganda po itong gamitin natin. So, mas malayo po ang range po nito. Ang capacity po nito, kung gagamitin natin siya as point to point, hanggang 10 kilometers po kaya niya. Ito. So, kaya niya po itong 10 kilometers na magiging access point natin. Pero kung piece Wi-Fi lang gamitin natin, hindi naman to kalayuan. Pero okay to. Directional antenna po siya. 120 degrees din po siya. So, mostly, ginagamit ko to sa mga aking mga piece Wi-Fi para sa bilan. Alright? So, bubuksan na natin siya. I-open natin to para makita natin. So, ayan guys, linabas na natin itong ating compass. Model niya po is CF. Ayan. CF E314N version 2. So, the default gateway niya is 192.168.10.1. So, wag natin kukunin yan si 10.1. 10.2 dapat ang gagamitin natin. Okay? Ang password niya is admin. So, ang power niya is 48 volts, 0.32 amperes. So, bubuksan na natin siya. So, ayan po. Yan po ang connection niya. Dalawa po yan. Ito po yung reset button. Then, ito po yung on and off. Kailangan natin i-on dito sa left. Then, i-connect na natin yung ating port para ma-configure natin siya para sa ating piece Wi-Fi. Okay? So, since okay, then maglalagay po tayo ng ating cable dito sa POA. Ito, POA. Okay. Then, sa POA natin yan. Then, yung kabilang RJ45 natin, dito rin sa ating access point. Right? So, ayan po. Then, kukonect na natin itong ating connection para sa ating laptop para ma-configure natin siya. Okay? So, ipa-power natin yan. So, ayan po. Nagpa-power na po siya. Power, then ito po yung signal natin. Okay? So, pag once ito nagbi-blink, yun na yun. May ibig sabihin, may nakakonect. Then, ito, meron na siyang LAN or may WAN. Depende sa inyo kung gusto niyo i-configure siya sa kanyan. Okay? So, punta tayo sa ating laptop para ma-configure natin itong ating wireless na access point. Okay. Ang default gateway natin, 192.168.10.1. Okay? So, punta po tayo dito sa ating network natin. Okay? Ethernet. Change adapter settings. Then, punta tayo dito sa TCP IP4. So, maglalagay po tayo ng use IP address. Ayan. 192.168.10.2. Bakit to ang linagay ko? Wag po natin kukunin si 1 kasi si 1 siya ang gateway ng ating compass na model CF-E314 version 2. Okay? Click lang natin ito si subnet mask. Alright. Okay natin. So, close. So, yun na. Close natin siya. Then, punta tayo dito. Ayan.
Then dito tayo sa pasukin natin siya 192.168.10.1. So ayan po. So maglalagay kayo dito, depende sa inyo kung anong ilalagay niyong password. Okay? So sa akin po, lalagyan ko siya ng password. Admin lang po. Admin, ganyan. Admin. Admin. Oo. Admin. Ayaw niya. Bakit ayaw niya sa akin? Login sa admin ko. Admin. Admin. I see. Bakit ayaw? Admin. Oh no. Admin lang. Admin. I see. Ayaw niya. Kasi may password na dati yan eh. So, kailangan natin siyang i-reset. Sa akin kasi i-reset ko siya para ito. I-reset natin. Reset ko muna siya para ma-configure po natin siya. Wait lang natin. I-reset natin para ma-configure natin. So, medyo matagal bago ma-reset. Ayan. So, na-reset na natin. So, refresh lang natin siya. Wait lang natin ma-reset. Wait lang natin. Hintayin lang natin ma-reset. Kasi dati na-configure ko na sa kasi dati yan eh. Kailangan natin i-reset. Hindi ko mapasok kasi pinalitan ko na kasi ng password eh. Ayan. So, lagyan natin ang password natin, admin. Ayan. So napasok na natin ang pictures ng ating compass na ayan po. So meron po siyang apat na connection. Pwede nating gawing bridge, pwede nating gawing AP, pwede nating gawing nating repeater, or pwede nating gawing router. So ito pong bridge, i-connect mo po siya sa isang AP to AP. Yan po ang function niya. I-connect mo po siya sa kanyang, i-connect siya as a bridge. Then, itong EP, gagamit ka po ng switch or sa ating mga piso Wi-Fi, kukonect natin siya sa ating USB to LAN or sa nakabilan tayo or gamit tayo ng switch. Okay? So, dito sa repeater, pwede man gamitin nating repeater or pwede nating gamitin router. So, depende sa inyo yan kung anong function ang gusto nyo. So, sa repeater po, i-repeat niya po yung signal. So, ito pong router, parang yung ating ordinaryong router, pwede siyang gamitin. Basta't may internet ka, may connection ka, kung anong provider ang internet mo, then gagawin mo siya as router. Iko-configure natin. So, sa akin po is gagawin natin siyang access point para sa ating piso Wi-Fi. So, dito tayo, access point. So, hindi ko na po siya babaguhin. 192.168.10.1. So, lalagay natin dito, piso Wi-Fi. Para kasi sa akin, piso Wi-Fi. Para sa ating piso Wi-Fi. So, password natin wala. Bandwidth natin, 20 MHz. Yun na po yun. Hindi na natin gagalawin. So, power niya is 100%. Channel. Depende sa inyo kung anong gusto nyong channel. Say for example, 12. Channel 12 para
or pwedeng auto. Kasi ang automatic is ano, automatic siya nag-a-adjust kung ano ang gusto niyang access po ay channel. So dito kung sa atin kung naka 12 channel 12 tayo, wala nang gagalawin. Hindi siya magbabago. Always naka channel 12 po siya. So ganun po. So din sa launch range niya, so nakaset up po siya as 2 kilometers po. So pwede mo siyang i-adjust up to 10 kilometers. Ayan. Depende sa inyo kung gusto niyo 10 kilometers or 2 kilometers. So, ang kaya nito sa access point, point-to-point connection is 10 kilometers. Okay? Sa akin, sasagad ko na siya sa 10 kilometers para ma-maximize niya po yung launch range po. Yun po ang kagandahan nito ng ah, model na CF Compass natin na E314N version 2. So, modify lang natin. So, ayan na po. So, ibig sabihin, tapos na ating access point. Anytime po, pwede natin siyang ilalagay sa ating mga router or sa ating modem or sa ating piso wifi or sa mga bindo natin or sa ating microtech na ilalagay natin as a bilan, pwede mo na siyang patakbuhin. Access point. So, ang kaya niya is 200 meters more than pa. Then, pag access point ang ginamit mo, so point to point, hanggang 10 kilometers po ang kaya niya. Okay? So, yun po. Ano, tingnan natin dito sa network niya. Ayan. Meron siyang wireless, meron siyang WAN, meron siyang bilan. So, ayan po. Gusto mo, ayan, select bilan name. Kung gusto mong mag-add ng bilan, pwede yon. Sa WAN, kasi may configuration siya, ayan, wireless. Itong WAN kasi dapat naka-configure nyo as a WAN sa kabila. Okay, LAN. So, start IP dito. So, hanggang ano, hanggang 50 clients lang ang kaya niya kasi nakalagay dito is 50 lang. Okay? Ayan, then system. Ito po yung mga system niya. Ito yung version niya, Compass E314N bilan B2.6.1. Yan po. Tools, yan, remote, kung gusto mo i-remote, yan. Firewall, gusto mong mag-MAC filtering, i-filter mo yung mga nakakonect, pwede po dito. Yan. Port forward, URL filter, pwede kang mag-add, ganyan. Kung anong gusto mong website ang i-filter mo, nasa sa inyo na lang yon. Then users natin, wireless users or fertile list. Depende sa inyo yan kung ano ang specification na gusto nyo. But sa akin is access point lang siya. Wala akong lalagay na mga filter rules kasi dapat satisfied yung clients. Pero kung sa inyo, depende sa inyo kung gusto nyo. So yun po ang tatakbo niya up to 10 kilometers po. Ano? Ang launch range niya pag point to point. Yan. Yan. Ibig sabihin, yan na yun. Then, try nga natin dito as a repeater. Pwede yan. So, kung repeater siya, next lang natin. So, i-check lang natin, i-scan natin kung saan natin siya i-connect. Di ba? Ito, ayan, no? May mga piece wifi, mga nakakonect. Ayan po. Yun po ang function. Halimbawa, may existing kang wifi, i-connect mo lang po siya para maka-extend ka ng additional connection. So, yun po ang function ng repeater. Yun po. Another, punta tayo dito ulit. Yan, wizard. Say for example, dito tayo sa bridge. Yan. Yan, sa bridge is, yan, access points. Halimbawa dito, bridge, secondary site. Yan. Gusto mo, ganyan. Client sites, ano ba siya? Client side or secondary side? Depende sa inyo, ganyan. Or, ayan, cannot conflict with the superiors of ID. Okay, correct. So, ayan, say for example, router. So, kung gusto mo siyang gawing router,
Ito na po yun. Lagyan mo lang siya, kung gusto mo i-connect siya as PPOA, dito po siya i-connect ang PPOA. Kung gusto mo siya static, ganyan, connection, or DHCP, Dynamic Host Protocol, Control Protocol. Yun po, DHCP or ganyan. So for the meantime, sa akin po is naka-access point po kasi sa piso wifi ko. Alright, see you guys for my next video. I hope nakatulong itong aking video para sa mga nagpipiso wifi or sa nagbibendo or even if sa bahay gusto mong lumayo ng konti ang range ng iyong wireless, gagamitin mo po siya. Kung gusto mo po siyang 360, lagyan mo po siya ng tatlong compass na AW314 version. So that's it guys for my video. Please like and subscribe in my YouTube channel. So abangan niyo po ang mga susunod kong video about sa ating technology. So pwede tayo. Next po baka mag-configure ko ng router ulit. See you guys for my next video.